Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang talinghaga na maghahasik marahil ang isa sa mga pinakamadaling maunawaan sa mga kwento o talinghaga ni Jesus. Madali sapagkat hindi lamang dahil madaling maintindihan. Madali sapagkat mismong si Jesus ipinaliwanag niya kung ano ang kahulugan nito. Anong ibig sabihin ng binhi? Sino ang hinahasikan? Saan naghahasik? At sino ang siyang naghahasik? Subalit, sa maraming pagkakataon, sigurado ako, kapag napapakinggan po natin ang talinghaga na maghahasik, ang unang pumapasok sa ating isip, sasabihin natin, parang ako yung lupa na nahasikan, na puno ng tinik. O naman sasabihin ng iba, parang ako yata yung lupang mataba, na tumubo ng maraming bunga yung binhing natanim. Anong ibig ko pong sabihin? Una, maraming pagkakataon na nalulungkot tayo sapagkat hindi tayo ang mabuting lupang nahasikan ng mabuting binhi. Kaya madali tayong malungkot, madali tayong ma-frustrate. Pero ngayong gabing ito, inaanayahan ko po kayo, huwag natin isentro yung ating pagtingin sa mga lupang pinaghasikan. Kundi ating tignan, mismo ang maghahasik. Anong ibig ko pong sabihin? Una, yung maghahasik po, hindi po siya nagdadalawang isip. Sa Ingles, the sower was not calculating. Hindi sinabi nung maghahasik, teka, matinik dito, wag na lang dito maghasik. Wag na dito, mabato, sayang yung binhi. Hindi. Pansinin ninyo, kapwa sa mabato, sa matinik, sa patag, sa mabuting binhi o mabuting lupa, inihasik ng maghahasik ang kanyang mabubuting binhi. Anong ibig ko pong sabihin? Maraming pagkakataon, nalulungkot tayo sapagkat tanggap natin yung ating kahinaan. Sasabihin natin, ang sama-sama ko naman. Although ibang kwento kapag yung iba ay tanggapin yung kahinaan. Pero maraming pagkakataon, tanggap natin yung ating kapintasan, tanggap natin yung ating kawalang hiyaan, tanggap natin yung ating kalokohan. Kaya madali po tayo ma-frustrate. Madali po tayo malungkot sapagkat akala natin, yun na ang ating katapusan. Pero, ngayong gabi, inaanayahan ko po kayo, tignan po natin yung ugali nung maghahasik sa kwento. Inihasik niya ang kanyang binhi, kahit pa sa tingin niya yung lupa, masasayang lang. Inihasik ang kanyang mabuting binhi, kahit batid niya na yung lupa, hindi naman magbubunga at tutubo. Anong ibig ko pong sabihin? Mga minamahal ko mga kapatid, oo, meron tayong sadyang taglay na kahinaan. Meron tayong sadyang taglay na kawalang hiyaan. Pero wag nating kakalimutan na ang Diyos naghasik din ng mabuting binhi sa ating kalooban. At maraming pagkakataon, yun po yung ating nakakalimutan. Aaminin ko po sa inyo, isa po ito sa mga ebanghelyong malapit sa puso ko, lalo pat naging kura paroko ako. Kinukwento ko po ito sa marami, no, alam nila. May mga sadya talagang tao at pagkakataon na talagang kahit may krus ako sa dibdib, talagang napapagalit ako. Talagang iinit ang ulo ko. Pero alam niyo, ito po yung lagi kong tinatandaan. Meron mang taglay na kahinaan, meron mang taglay na kawalang hiyaan, lagi kong iisipin, may mabuting binhi pa rin ito. Nataniman din ng kabutihan itong impactang to. Lumabas talaga. May mabuting binhi pa rin itong taong ito. At yun po yung lagi kong hinahanap. At kapag yun po yung nagiging focus ng aking atensyon, yung galit napapawi. Yung pagkainis nawawala. Yung pagkainis, pagkaasar, pagkagalit, napapalitan ng pang-unawa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ito po yung hamon, hindi lamang sa ating mga sarili. Na kahit gaano tayo kahina,
Kahit marami tayong kakulangan, may mabuting binhi na naitanim sa atin. Kung gano'n ang katotohanan, ito rin ang siyang hamon para sa ating kapwa. Kapag po nahihirapan nating unawain yung kanilang pagkukulang, kapag po kinakapos tayo ng pagtanggap dahil sa kanilang kamalian, lagi nating balikan ang kwento ng maghasik sa Ebanghelyo, na ang kapwa ang ating kinainisan, may mabuting binhi din na natanim sa kanilang kalooban. At yun ang ating hahanapin. Nang sa gayon, matapos nating matagpuan, ito'y ating pagyayamanin. Amen.